Great day, ma'am and classmates. We will discuss our group presentation for today in our subject Introductory Economics entitled Elastic Demand of Coffee. I am Camille Joy A. Galinato together with Harold Noel E. Bulatao and Jubilin S. de Guzman. Starbucks coffee is generally widely available at a level of quality that meets the needs of most buyers. The combination of a low price relative to the buyer's spending power and the fact that the product is sold by many different suppliers in a competitive market make the demand highly elastic. Ang Starbucks ay isa sa pinakamahal na kape na pangunahing popular sa US. Ang Starbucks ay naging mababang sentimo na mas mahal kaysa sa nauna dahil sa pagtaas ng presyo ng asukal at kape. Ang demand para sa kape ay hindi magbabago alinman sa pagtaas o pagbaba ng presyo. Ngunit ang Starbucks ay isa ng mamahaling produkto. Ito ay nagiging mas mahal further kaya sa ilang mga lawak maaari itong ituring na elastic na produkto. Ang kape ay karaniwang malawak na magagamit sa isang antas ng kalidad na nakakatugon sa mga pangangailangan ng karamihan sa mga mamimili. Ang kombinasyon ng isang mababang presyo na nag-uugnay sa kapangyarihan ng paggastos ng mamimili at ang katotohanan ng produkto ay binebenta ng maraming iba't ibang mga supplier sa isang mapagkompetensyang merkado ay gumagawa ng demand na lubos na elasticity. So, good morning guys. So, if you are going to notice the graph from 2015 to 2022, ayan, mas tumataas siya yung rate ng mga nagpo-purchase ng coffee. Kasi guys, kahit na mahal ang kape, marami pa rin nagpo-purchase kasi para sa atin, hindi man natin basic needs yung coffee. Pero parang ngayon, sa panahon ngayon is parang needs na din ng katawan natin or needs na din natin. So, sabi ko nga, hindi siya kasali sa basic needs, pero parang ganun na din ngayon. Kasi nga, napakasarap uminom ng kape, di ba? Aminin natin na napakasarap uminom ng kape kahit na mahal. Kaya, yun guys, yung graph na to, kasi this is from US, and even Philippines is mataas pa din yung graph ng coffee. Elastic demand. Starbucks coffee is considered as a luxury good and the demand for it will decrease if the prices rise due to the huge market of competitors selling the same products. Pag elastic demand, hahanap ang buyers ng substitute katulad ng milk, soda, at juice na mababa ang presyo. Price demand elastic. The demand for Starbucks coffee is price elastic because it is not categorized as necessity good for the buyers have to buy regardless the price. Kapag ang may-ari ng Starbucks coffee ay nagtaas ng kaunting presyo sa kanilang mga produktong ibinebenta, hihina ang demand. Kapag tumaas ang presyo ng produkto, iilan lamang tatangkilik dito. Ang ibang mga consumer, maghahanap sila ng ibang coffee shop o di kaya bibili na lang sila ng kape na mababa ang halaga.